Hello guys! Lately maraming nakaka-notice sa akin na pumapayat daw ako or nangayayat daw ako. Actually, I really don't know why din. And maybe siguro andun kasi yung practice ko when it comes to eating, and at the same time, I do home workouts. Andun pa rin naman yung matyan pa rin ako ng konti, pero hindi na siya ganun kalaki unlike before. But yes, medyo nag-lose nga ako ng weight. And sa mga nagtatanong, sige, i-share ko na lang din sa inyo how I did this. Payat naman na talaga ako before. Before I got pregnant with my first child, I'm actually 37 kilos lang that time. Then after giving birth, syempre nagkaroon tayo ng konting taba, then postpartum body pa siya. I gained weight at around 60 to 62 kilos. Then na-retain yung weight na yon after giving birth uli sa second child ko. Andun talaga yung postpartum body natin, matchan, or belly fat nga ang tawag nung iba. Until one day, na-realize ko na parang I'm getting heavier na din, ang hirap kumilos, mabilis hingalin, ang bigat sa katawang maglakad, simple task lang, minsan ang bigat gawin. So, it's a calling to me na sabi ko, try ko nga mag-diet, try to do some exercises, pero alam mo yon, hindi ko alam kung saan ako mag-start or kung paano ko gagawin, paano ko magsisimula. Yung journey ko, nag-start ako for intermittent fasting. I thought it was effective. Yes, it's effective din naman. I've learned many things of those. But one time when I went to the doctor for an annual checkup, nakwento ko sa kanya that I do intermittent fasting. Then ayun nga guys, pinagalitan ako. Ang sabi sa akin ni doktora, kung ipagpapatuloy ko daw yung ganon, it's not advisable. Minsan daw kasi, yung intermittent fasting guys, may bad side effects siya. Yes, totoo, medyo papayat ka ng konti. But after that, minsan daw, dun daw naglalabasan na nagkakaroon daw ng mga sakit sa organs like liver, kidneys, and other organs in our body. So, a big no daw doon. Masasabi na rin naman na daw na intermittent fasting yung slot na 12-12. Yung para bang 12 hours kang hindi kakain, then 12 hours kang kakain. Pwede na daw yung ganon, pero hanggang dun lang. So ako, natakot ako, ni-stop ko na lang. Totally stop na lang. Ang tinuro sa akin ni Doc is, sabi niya sa akin, "Ann, you can eat small meals but frequent." Yun yung nasabi ko dun sa last video ko while eating veggies. Since then, yun yung naging practice ko for almost 2 years or 2 to 3 years. Magti 3 years na. Small meals lang but frequent. Kasi yung stomach natin, napapagod din yan. When we are full, nahihirapan siyang mag-digest. Tapos kung konting liquids pa yung ini-intake natin, yon naapektuhan yung metabolism natin. Kung before, example nung small meals ko, kung before nakaka-5 or 6 na maliliit na pandesal ako, nag-cut down ako into 4. Then yung 4 na yon naging 2. Actually, ngayon nga, 1 to 2 pandesal na lang. Then drink a lots of water. Sa rice naman, actually hindi na nga 1 rice parang less than half na yung kinakain ko, then ulam. Then ayun, wag natin kakalimutan na malaking bagay yung drink plenty of water. Kahit hindi ka nauuhaw, inom ka pa rin ng water paunti-unti. After kong gawin yung ganong practice, napansin ko, gumaan yung pakiramdam ko. Nawala yung mga yung pain na nararamdaman natin sa body natin, yung bigat, yung heaviness, and at the same time, yung para bang hinihingal tayo. Nawala yung ganong pakiramdam kasi gumaan yung pakiramdam natin. Sa una, mahirap siyang gawin, lalo sa kagaya ko din na mabilis akong gutumin. Tapos kapag hindi ako agad nakakain, nahihilo ko. Pero ginawa ko yon gradually, hindi naman biglaan, paunti-unti. Yun nga, gradually siya. Until the time na masasanay ka na sa ganong amount lang ng food na kakainin mo. Then secondly, I do home workouts.
Eto pa, natutunan ko rin dun sa orthopedic surgeon na nag-check up sa akin before, nung nagka-problem ako sa binti ko. Eto sabi niya, you don't need a heavy workout. Kasi minsan, ang heavy workout, nakakasama din yan sa mga muscles natin. Kapag mali or natagtag yung muscles natin, nagkakaroon tayo ng muscle heaviness or muscle spasms that can lead to danger even if it is not treated properly. Ang sabi niya sa akin, simple stretching will do. And true nga, basta nandun yung consistency and discipline. Kasi when you do that stretching every day or every other day or twice a week, grabe guys, ang laking improvement. Yung mga simple exercises na natutunan natin before sa school o yung ginagawa natin sa after flag ceremony. Ganun kasi sa amin before yung mga simple exercises ginagawa namin after flag ceremony sa public school. Then nung nalipat ako sa sa private, doon naman ginagawa namin during PE. Doon ko nga na-realize na kaya pala at early stage tinuturo yung ganong exercises kasi kapag everyday mo pala siya ginawa, it can lead a big impact in your life and in your health, promise. Yun lang pala yung kailangan natin to strengthen our cardio and our muscles and yung overall fitness natin. Siguro sa mga next videos ko na lang ituturo yung mga exercises na ginagawa ko dito sa bahay. At the same time, mga yoga stretching and exercises din na natutunan ko. Basta guys, reminder lang na kailangan pa rin nating i-follow yung food pyramid. May mga diet kasi diba na puro veggies lang, puro ganon. Tama din naman yung sabi ng doktor na you can eat pa rin meat, you can eat pa rin veggies, yung normal routine breads, basta ano nga lang, small amount para maging balance yung diet natin. Kasi kapag puro veggies naman tayo, manghihina tayo kasi walang protein. Kapag naman puro meat, wala rin naman tayong fiber kasi hindi tayo kumakain ng veggies. So, dapat small amount, a little of everything para maging consistent pa rin yung supplements na pumapasok sa katawan natin. And yung sa exercises naman, basta everyday lang, we do stretching. Marami namang nasa-search online, yung mga basic stretching. Pero, ituturo ko yun sa inyo sa mga next videos ko, basta may time akong take. Then, above all, consistency talaga and discipline pa rin yung key. Kasi maraming nakapag-start, nakapag-diet, nakapag-ganyan, nakapag-exercise. Pero, pagdating na sa gitna, parang nag-stop na sila. So, baliwala rin yung lahat ng naumpisahan. So, kailangan nating maging consistent and kailangan may discipline tayo sa sarili natin. Especially talaga when it comes to eating. Sabi ko nga dun sa last video, eat healthy, eat right. If ever mang dumating yung moment na makakakain tayo ng mga guilty foods like sa mga fast foods, we can eat naman, konti lang, para mapagbigyan yung takam natin. Then after that, we can have our detox. Kasi ganun yung ginagawa ko. Pag nakakain ako, for example, sa Jollibee, hindi na iiwasan. Nagdi-detox ako. Even yung mga kids, pinagdi-detox ko. And, drink a lot of water talaga. And, syempre guys, lastly, kapag napagod yung katawan natin, take a rest. Kasi palagi nating tatandaan na kapag pagod yung katawan natin, we can't function properly, right? Kailangan nating mag-rest, kailangan ng body natin ng pahinga. Kasi kailangan natin ng lakas para lumaban sa buhay. Sana po may natutunan kayo ngayong araw na to and sana po naka-help po ako sa inyo. Pag marami pang mga tanong, comment lang po kayo. Thank you for watching guys. Bye!